Hindi mo ako mapagkakatiwalaan. Napatiyo si Enzo sa pag-aayos ng kurbata niya. Nilingon niya ang asawa na nakatayo sa may pintuan ng kanilang walk-in closet, nakayuko ang ulo at hinihigpitan ang sinturon ng kanyang bathrobe. Umaga pa lang, pero may kakaibang bigat sa boses ni Alondra. Hindi ito ang karaniwang bana at na tono na pumupuno sa kanilang silid tuwing magkakasama sila. Anong sinabi mo, love? Mahinahong tanong niya, humakbang palapit. Hindi siya direktang tiningnan ni Alondra. Wala yon. Pilit niyang ngiti. Ang ngiting yun na alam ni Enzo na pinipilit lang. Nakalimutan ko lang na may meeting ka ng maaga. Pero hindi siya naniwala. 3 taon na silang kasal at alam ni Enzo kapag may itinatago ang asawa. Lumapit siya, inilapat ang palad sa pisngi nito. Alondra, kung may problema, wala Enzo. Mabilis ning inilayo ang mukha at doon niya napansin. Bahagyang napakunot ang no ni Enzo nang mahuli ang isang anino sa gilid ng pangga ni Alondra. Isang pasa, malabo pero naroroon, na animoy natatakpan ng makeup pero hindi na itago ng tuluyan. Ano yan? Itinaas niya ang kamay para hipuin ito, pero mabilis na umatras si Alondra. Nasyemplang ako kahapon, nadulas sa banyo. Mabilis ang sagot. Masyadong mabilis. Sa banyo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil hindi naman importante. Tumalikod siya, nagkunwaring nag-aayos ng mga pabango sa dresser. Alam kong busy ka sa bagong project mo. Ayoko naman na madagdagan pa ang iniisip mo. May kung anong kakaiba sa paraan ng pag-iwas niya. Sa loob ng 3 taon, hindi pa siya nagsinungaling sa kanya. O kung nagsinungaling man, hindi niya nahuli. Pero ngayon, may kati sa dibdib ni Enzo na hindi niya maipaliwanag. Alondra, hinawakan niya ang kamay nito. Marahan, pinipilit itong harapin siya. Tingnan mo ako. Sa wakas ay nilingon niya ito at sa mga mata ni Alondra, ang mga matang yon na minsang nagpapakalma sa kanya tuwing magulo ang mundo, nakita ni Enzo ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Takot. Hindi ang takot na nararamdaman ng isang taong nadula sa banyo. Ang takot ng isang taong may iniiwasan. Sigurado ka bang aksidente lang yan? Oo naman. Numiti siya, pero hindi umabot sa mga mata ang ngiti. Huwag kang mag-alala masyado, Enzo. Masyado kang overprotective minsan. Napabuntong hininga si Enzo. Gusto niyang pindutin pa pero alam niyang kapag ayaw magsalita ni Alondra, walang makakapagpabago sa isip nito. Sa halip, hinalikan niya ito sa no. Sige, pero kung may problema, sabihin mo sa akin. Nandito lang ako. Alam ko, mahina nitong sagot. Salamat. Pagtungo niya sa hagdan, sinalubong siya ng boses ng kanyang ama mula sa dining room. Enzo! Halika na, malamig na ang almusal! Si Don Esteban Villarreal, 60 taong gulang, buhok na may bahid ng puti at laging nakaingrandeng ngiti, ang taong itinuturing ni Enzo na haligi ng kanilang pamilya. Mula pagkabata, ito ang kanyang idolo, ang nagturo sa kanya ng halaga ng sipag at karangalan. Ang Villarreal Corporation ay itinayo ng kanyang lolo, ngunit si Don Esteban ang nagpalago nito. At kahit may sarili ng architectural firm si Enzo, patuloy pa rin siyang bahagi ng negosyo ng pamilya. Magandang umaga, Tay! Umupo siya sa harap ng plato ng sinangag at tapa. Nasa baba na pala kayo? Oo, may kausap akong investor mamaya. Kailangan ko maaga. Kinuha ni Don Esteban ang tasa ng kape at may bahid ng pagmamalaki sa boses nito. Ang ganda ng bahay na to, di ba? Pinlano ko pa lang na maging ganito nung itinayo natin ito. Ngayon, kasama na natin ang magandang manugang ko. Opo. Numiti si Enzo, pero hindi nawala sa isip niya ang mga pasa sa panga ni Alondra. Ah, nandiyan na pala ang aking Alondra. Masiglang bati ni Don Esteban nang bumaba ang dalaga. Halika, maupo ka na. Kailangan mong kumain ng maayos. Baka payatan ka ng husto. Magandang umaga po, Tay. Umupo si Alondra sa tabi ni Enzo at bahagyang ngumiti. Ngunit napansin ni Enzo na hindi ito umupo nang masyadong malapit sa kanya at ang mga mata nito ay nakaiwas sa kanyang ama. Alam mo, Alondra,
sabi ni Don Esteban habang hinahati ang tapa. Dapat ka magpasalamat kay Enzo. Maraming babae ang gustong mapunta sa posisyon mo. Isang magandang bahay, isang mapagmahal na asawa, at isang pamilyang nagmamahal sa'yo. Hindi lahat ay pinalad. Opo, Tay. Pababa ang tingin ni Alondra sa plato. Nagpapasalamat po ako araw-araw. Pero syempre, patuloy ni Don Esteban, may responsibilidad ka rin. Ang Villarreal ay hindi lamang pangalan. Ito ay isang institusyon. At ang asawa ng isang Villarreal ay dapat kumilos ng may dignidad. Hindi pwedeng may marinig kami kahit anong iskandalo. Naramdaman ni Enzo ang pagtigas ng katawan ni Alondra sa tabi niya. Tay, hindi naman kailangang... Nagbibiro lang ako, mabilis na sabi ni Don Esteban. Ngunit may kakaibang gilas sa mga mata nito. Kumain na tayo. Tahimik na kumain ang tatlo, at sa bawat subo hindi maalis sa isip ni Enzo ang mga salita ng kanyang ama. May kakaibang bigat sa mga ito. Hindi lamang isang paalala, kundi isang babala. At sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang mga kamay ni Alondra, ang mga daliring bahag, yung nanginginig habang hinahawakan ng kutsara. Nang gabing yon, natagpuan ni Enzo si Alondra sa kanilang silid, nakaupo sa may bintana at nakatingin sa malayong ilaw ng lungsod. Hindi siya nito narinig na pumasok, at nang lumapit siya, nakita niya ang mga luhang marahang dumadaloy sa pisingin nito. Alondra? Lumuhod siya sa harap nito, hinawakan ang mga kamay nito. Bakit ka umiiyak? Mabilis na pinunasan nito ang mga luha. Wala. Emotional lang siguro ako. Baka pagod. Hindi ka pagod. May problema. Hindi siya nagtanong. Sinabi niya ito bilang isang katotohanan. At hindi mo sinasabi sa akin. Enzo, wag mo na lang ituloy. Nilingon siya ni Alondra at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mga pasa sa braso nito, mga lila at berde na bahagyang nakatago sa manggas ng damit. May mga bagay na hindi mo kailangang malaman. Yan ang problema, Alondra. Hindi ako mapakali kapag may itinatago ka sa akin. Masuyo niyang hinawakan ang braso nito at nakita niya ang pagkurap nito, isang bahagyang pag-atras, isang reflex na hindi nito napigilan. Sino ang gumawa nito sa'yo? Walang gumawa sa akin, sinabi ko na. Nadulas lang ako 3 beses sa loob ng 2 linggo? Yan ang sabi mo nung nakaraan. Hindi niya napigilan ang pagtaas ng boses. At ngayon, may pasa ka sa panga, sa braso at hinila niya ng marahan ng manggas nito at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mas malalaking pasa sa balikat nito. Alondra, ito bang sinasabi mong aksidente? Tumayo si Alondra, inilayo ang sarili. Enzo, wag mo na akong tanungin pa, pakiusap. Hindi kita pwedeng hindi tanungin. Asawa kita! Napahawak siya sa no. Pinipilit ang sarili na huminahon. Mahal kita, Alondra. At hindi ko kayang makita kang ganito. Natatakot, nagtatago, umiiyak sa gabi. Anong nangyayari sa'yo? Wala. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng takot at nang tumingin ito sa kanya, may kung anong nagbago sa ekspresyon nito. Enzo? Kung mahal mo ako, wag mo nang ituloy. Wag mo nang hanapin ang katotohanan. Baka hindi mo kayanin. Anong ibig mong sabihin? May mga lihim na mas mabuting manatiling lihim. Umiling ito at may pait sa ngiti nito. Mahal kita at ayokong mawala ka. Kaya't pakiusap, itigil mo na ang pagtatanong. Tumalikod ito, pumasok sa banyo at isinara ang pinto. Naiwan si Enzo na nakatayo sa gitna ng kanilang silid, puso'y tumitibok ng malakas, isipan ay puno ng mga tanong na walang sagot. Maitinatago si Alondra, maitinatago siya, hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat. At sa likod ng kanyang isipan, isang pangalan ang pumapasok. Don Esteban Villarreal, ang kanyang ama, ang taong laging may magandang sasabihin tungkol sa pamilya, ngunit may kakaibang bigat sa tuwing kausap nito si Alondra. Hindi. Ayaw niyang isipin yon. Hindi pwedeng ganoon. Pero ang mga pasa, ang takot, ang mga luhang itinatago nito sa gabi, lahat ng iyon ay may koneksyon. At kailangan niyang malaman kung ano ito. Kinabukasan,
Habang nakaupo sa kanyang opisina at nakatingin sa mga blueprint na hindi niya kayang ipuhus, isang ideya ang pumasok sa isip ni Enzo. Isang ideya na alam niyang labag sa lahat ng prinsipyo niya. Ngunit sa puntong ito, hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. May mga taong hindi nagsasabi ng totoo kahit gaano mo pa ito pilitin. May mga lihim na hindi lumalabas hanggat walang nagtutulak. At kung ayaw sabihin sa kanya ni Alondra ang totoo, marahil ay may ibang paraan para malaman niya ito. Binuksan niya ang laptop at sa loob ng ilang minuto, nag-order siya ng maliit na nakatagong camera. Sapat lamang para ilagay sa isang sulok ng kanilang silid, hindi mapapansin ng sinuman. Hindi ito ang gusto niyang gawin. Hindi ito ang taong gusto niyang maging. Pero sa tuwing maaalala niya ang mga pasa sa katawan ng asawa, ang takot sa mga mata nito, ang mga salitang, "Huwag mo nang hanapin ang katotohanan." Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. "Alondra?" Bulong niya sa sarili habang isinasara ang laptop. "Sana mapatawad mo ako, pero kailangan kong malaman ang totoo. Para sa'yo, para sa atin." At sa gabing iyon nang matulog na si Alondra, maingat na inilagay ni Enzo ang maliit na camera sa isang bookshelf, nakatago sa likod ng mga libro. Ang lens ay nakatutok sa kanilang silid. Hindi niya alam na sa loob ng ilang araw, ang maliit na device na yon ay maghahayag ng isang katotohanang dudurog sa kanyang puso at magbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Ang mga araw na sumunod ay parang mga anino na dumaan kay Enzo. Gumising siya tuwing umaga, humalik sa noo ni Alondra, uminom ng kape, at nagpanggap na normal ang lahat. Ngunit sa tuwing nakikita niyang natutulog pa ang kanyang asawa, ang mga braso nitong may bahid ng pasa, ang pagkunot ng noo kahit sa pagkakahimbing, parang may punya na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano niya nagagawang umiti sa harap ng kanyang ama tuwing hapunan. Ang mga mata ni Don Esteban, na dati puno ng karunungan at gabay, ngayon tila mga balon ng lihim. Tuwing itataas nito ang baso ng alak at sasabihing, "Sa ating pamilya," parang may malamig na kamay na humiipo sa batok ni Enzo. Sa ikatlong gabi, nang humilik na si Alondra, binuksan ni Enzo ang laptop. Ang maliit na camera na itinago niya sa bookshelf ay nag-stream ng live feed. Wala pa namang kahina-hinala, tanging ang silid, ang kama, ang katahimikan. Ngunit hindi siya makatulog. Kailangan niyang malaman kung anong nangyayari sa tuwing wala siya. 11:30 ng gabi, nang marinig niya ang mga yabag sa labas ng pinto. Mabilis niyang itinago ang laptop sa ilalim ng unan at nagpanggap na natutulog. Ang pinto ay bumukas ng marahan. "Alondra!" Boses ni Don Esteban. Malamig. May kapangyarihan. Naramdaman ni Enzo na gumalaw si Alondra sa tabi niya, ang katawan nitong nanigas. Don Esteban? Bumaba ka. May kailangan tayong pag-usapan. Pero huwag mong gisingin si Enzo. Bumaba ka na. Ang mga hakbang ni Alondra palayo sa kama ay parang mga martilyo sa dibdib ni Enzo. Nang magsara ang pinto, dahan-dahan niyang kinuha ang laptop at binuksan ang recording. Ang kamera ay nakatutok sa sala. Ang malaking sala na may mga mamahaling kristal na ilaw, ang mga lumang painting ng mga ninuno, ang malamig na marble floor. Doon nakaupo si Alondra sa isang upuan. Maliit, nakayuko, habang si Don Esteban at si Maribel ay nakatayo sa harap niya. "Kailangan mong pumirma nito," sabi ni Maribel. Ang boses ay matamis, ngunit may patalim. Inilapag niya ang isang dokumento sa mesa. "Ano po ito?" Alingaw-ngaw ang boses ni Alondra. "Isang waiver. Ibinibigay mo ang iyong mga shares sa Villarreal Corporation. Dahil ikaw naman ay hindi naman talaga karapat-dapat sa mga iyon, hindi ba?" "Pero hindi ko po maintindihan. Ang mga shares na iyon ay ibinigay sa akin ni Enzo bilang regalo sa kasal. Hindi ko po kayang..." "Alondra!" putol ni Don Esteban. Ang kanyang boses ay tila kulog sa katahimikan. "Huwag mong gawing mahirap ang lahat. Pirmahan mo na lang." Sa screen, nakita ni Enzo ang pang-inginig na mga kamay ng kanyang asawa. Ang mga mata nitong namumula, ngunit hindi umiiyak. Parang natutunan na nitong pigilan ang luha. "Don Esteban,
Pakiusap po, alam mo ba kung gaano kalaki ang utang ko? Putol ng matanda, ang boses ay biglang pumutok. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mga tao sa mga hindi nakakabayad ng sugal? Hindi mo alam dahil lumaki kang hampas lupa. Walang alam sa mundo ng pera at kapangyarihan. Napapikit si Enzo. Ang kanyang puso ay parang may humigpit. Ang ama na kanyang hinangaan, ang ama na nagturo sa kanyang ang arkitektura, ang ama na nagsabing ang pamilya ay higit sa lahat. Naririnig niya itong nagsasalita ng ganito sa kanyang asawa. "Pirmahan mo na, Alondra," sabi ni Maribel. Ang boses ay malambing na parang ahas. "Mas madali para sa lahat. Hindi mo naman kailangan ang mga shares na yon. Si Enzo naman ang bahala sa'yo. Bakit mo pa kailangan ng pera?" Wala po akong pakialam sa pera," humihikbing sabi ni Alondra. "Pero ito po ay regalo ni Enzo. Hindi ko po kayang..." "Ang regalo ni Enzo?" Tumawa si Maribel. Isang tawa na walang init. "Ang lahat na nasa bahay na ito ay galing sa pamilya Villarreal. Ang lahat na mayroon ka ay dahil sa awa namin. Kaya huwag kang magpaka-grateful. Pirmahan mo na." Sa screen, nakita ni Enzo ang pagkuha ni Don Esteban ng panulat. Inilagay ito sa harap ni Alondra na parang sandata. "Kung hindi mo ito pipirmahan," mabagal na sabi ng matanda, "maaaring may mangyari kay Enzo. Sa kanyang trabaho, sa kanyang reputasyon. Marami akong kaibigan, Alondra. Marami akong koneksyon. Hindi mo gugustuhing malaman kung gaano kalaki ang kaya kong gawin para protektahan ang aking pamilya." At doon, sa recording, nakita ni Enzo ang pagsuko sa mga balikat ng kanyang asawa. Ang mga kamay nitong kumuha ng panulat, nanginginig dahan-dahang pumirma sa dokumento. "Magaling," sabi ni Don Esteban. Ang boses ay biglang naging mainit, parang walang nangyari. "Nayon, bumalik ka na sa itaas. Huwag mo sabihin kay Enzo ang tungkol dito. Kung magtatanong siya, wala kang alam. Naiintindihan mo ba?" "Oo po." "At Alondra," dagdag ni Maribel, "huwag mong kalimutan, kami ang pamilya niya. Hindi ikaw. Kung pipilitin mong sirain ang samahan namin, ikaw ang mawawala. Naiintindihan mo ba?" "Opo." Nang tumayo si Alondra, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Tahimik siyang naglakad palayo. Ang katawan ay parang basag na kristal na pinagsasama-sama lamang ng disiplina. Nang bumukas ang pinto ng silid, mabilis na isinara ni Enzo ang laptop. Naramdaman niyang humiga si Alondra sa tabi niya. Ang katawan ay naninigas. Ang paghinga ay pilit na kalmado. "Alondra?" bulong niya. Nagpanggap na kagigising lang. "Saan ka nagpunta?" "Uminom lang ng tubig," sagot nito. Ang boses ay pilit na matatag. "Matulog ka na." Ngunit hindi siya makatulog. Sa dilim, narinig niya ang mahinang paghikbi ng kanyang asawa. Mga hikbi na pinipigilan, mga luha na itinatago sa unan. At sa sandaling iyon, alam ni Enzo na hindi na siya maaaring manahimik. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, pinagmasdan niya ang kanyang ama. Si Don Esteban ay nagbabasa ng pahayagan, ang mukha ay payapa, ang mga kamay ay matatag. Parang walang ginawang kasalanan. Parang hindi niya ginahasa ang pagkatao ng kanyang asawa noong gabing iyon. "Enzo?" sabi ng matanda nang hindi inaalis ang tingin sa pahayagan. "May meeting tayo ngayon sa opisina. Ang bagong proyekto sa Makati. Dapat kang pumunta." "Opo, ama." "At pakiusap, iwasan mong dalhin si Alondra sa mga corporate events. Nakaka-awkward siya. Hindi siya marunong kumilos sa mga ganong okasyon." Naramdaman ni Enzo ang pag-init ng kanyang dugo. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa kutsara. "Alondra ang aking asawa," sabi niya. Ang boses ay pilit na kalmado. "Kung may event, nararapat na kasama ko siya." Sa unang pagkakataon, inalis ni Don Esteban ang tingin sa pahayagan. Ang mga mata nito ay malamig. Pinag-aaralan si Enzo na parang isang estranjero. "Siyempre," nakangiting sabi nito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. "Bahala ka. Ako naman ay nagmumungkahi lamang." Nang gabing iyon, nang matulog na si Alondra,
Muling binuksan ni Enzo ang laptop. Pinanood niya ang recording ng paulit-ulit. Ang bawat segundo ay parang asido na tumutulo sa kanyang puso. Ang boses ng kanyang ama na nagsasabing, hindi magugustuhing malaman kung gaano kalaki ang kaya kong gawin. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit may isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit ang mga shares ni Alondra? Bakit na yon? Ang mga shares na yon ay maliit lamang, 5% ng kumpanya. Hindi sapat upang magbago ng kontrol. Maliban kung... Kinuha niya ang kanyang phone at naghanap ng mga dokumento. Ang mga financial records ng kumpanya, ang mga utang, ang mga sugal. Unti-unti, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso. Ang kanyang ama ay may malalaking utang sa sugal. Hindi lamang sa mRNA, kundi sa mga taong mapanganib. Ang mga shares ni Alondra ay collateral, isang paraan upang mabayaran ang mga utang na iyon nang hindi nalalaman ng board. At si Maribel? Bakit siya kasangkot? Ano ang kanyang makukuha? Ngunit sa gayon, hindi mahalaga ang mga sagot. Ang mahalaga ay ang protektahan si Alondra. Tumayo siya at tiningnan ang kanyang asawa sa liwanag ng buwan. Ang mukha nito ay payapas sa pagtulog, ngunit may mga guhit ng pagod na hindi niya napansin noon. Ang mga kamay nito ay may maliit na sugat sa mga palad, mga palatandaan ng paghawak sa mga bagay na hindi dapat hawakan. Alondra? Bulong niya. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa pisngi nito. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Gumalaw si Alondra sa kanyang pagtulog. Ang noo ay nagkunot sa panaginip. Huwag, pakiusap, mahinang bulong nito. Naramdaman ni Enzo ang pag-ipit ng kanyang puso. Ano pa kaya ang mga bangungot na dinadala ng kanyang asawa? Ilang gabi pa kaya siyang natulog na may takot sa sariling tahanan? Dahan-dahan niyang hinalikan ang noo nito. Hindi na, pangako niya. Hindi na muling mangyayari. Ipinapangako ko sa'yo. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga salita. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng plano. Kailangan niyang tiyakin na kapag siya ay kumilos, walang sinuman, kahit ang kanyang ama, ang makakasira sa kanila. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-ayos ng mga file. Ang recording ay nakasave sa 3 lokasyon, ang cloud, ang external drive, at isang nakatagong folder. Kailangan niyang tiyakin na hindi mabubura ang mga ito. At pagkatapos, nagsimula siya magplano. Hindi siya maaring magmadali. Hindi siya maaring magkamali. Ang kanyang ama ay may mga koneksyon, may kapangyarihan, may pera. Kung siya ay kikilos ng padalos-dalos, maaaring baliktarin ang lahat laban sa kanya. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng kanyang ama. Ang pagmamahal niya kay Alondra ay higit pa sa takot sa kahit ano. Sa madaling araw, nang ang langit ay nagsisimula ng lumiwanag, isinara ni Enzo ang laptop. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang babaeng kanyang pinangakuan ng proteksyon, ng pagmamahal ng isang buhay na ligtas. Lalaban ako para sa'yo, bulong niya. Ang kanyang kamay ay humahaplos sa buhok nito, kahit na ang kalaban ay ang sarili kong dugo. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa pinto na patungo sa kwarto ng kanyang ama. Ang galit ay bumabalot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya ito hahayuang magdikta sa kanyang mga kilos. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging matiyaga. Kailangan niyang manalo. Ang unang sinag ng araw ay sumilay sa kortina ng magising si Enzo. Hindi siya nakatulog, hindi niya kaya. Bawat oras na lumilipas ay parang isang siglo ng paghihintay. Isang siglo ng pag-iisip kung paano niya ilalabas ang kanyang asawa sa impyernong ito. Nilingon niya si Alondra. Payapa ang mukha niya to sa pagtulog. Ang kamay ay nakakapit sa unan na para bang may hinahanap na masisilungan. May maliit na pasa sa kanyang braso. Bago. Kahapon pa ba yon? O nung isang araw? Hindi niya alam. At yon ang pinakamasakit na hindi niya alam. Dahan-dahan siyang bumangon. Sinisigurong hindi magising ang asawa.
Kinuha niya ang susi ng kanyang study, ang maliit na silid sa dulo ng hallway na hindi pinapansin ng sinuman. Doon niya itinago ang laptop, ang ebidensya, ang lahat ng kanyang nalalaman. Binuksan niya ang safe sa likod ng bookshelf, ang mga dokumento, ang waiver na pinirmahan ni Alondra, ang mga bank statement ng kanyang ama, ang mga resibo ng kasino, ay maingat niyang inilatag sa mesa. Kinuha niya ang kanyang phone at kinunan ng larawan ang bawat isa. Hindi sapat ang isang kopya. Kailangan niya ng marami, sa iba't ibang lugar, upang walang makapag-alis nito. Enzo? Napatingin siya sa pinto. Si Alondra nakatayo sa pintuan ng study, ang mata ay namamaga pa sa antok. Nakapulupot ang manipis na robe sa kanyang katawan. Parang sinusubok ang itago ang sarili. Bakit kagising na napakaaga? Tanong niya, ang boses ay mahina. May kailangan lang akong ayusin. Sagot niya, mabilis na isinara ang laptop. Bumalik ka na sa kama. Pero hindi siya umalis. Tumingin siya sa mesa, sa mga dokumentong nakakalat, at sa isang saglit ay may kumislap sa kanyang mga mata. Takot? Pagdududa? Okay ka lang ba? Tanong niya sa kanyang asawa. Oo naman, ngiti niya. Baka magising ka lang dahil sa init. Hindi siya naniwala. Nakita niya sa mga mata nito ang pag-aalala. Pero hindi siya nagpumilit. Alam niya hindi pa ito handa. Hindi pa. Halika na, sabi niya. Iniabot ang kamay. Sabay tayong mag-almusal. Sa hagdan, naramdaman niyang nanginginig ang kamay ni Alondra. Pinisil niya ito ng marahan, isang pribadong pangako na hindi niya kayang sabihin ng malakas. Sa mesa, si Don Esteban ay nakaupo na, nagbabasa ng pahayagan. Hindi man lang siya nag-angat ng tingin nang pumasok ang mag-asawa. Magandang umaga, tatay, bati ni Enzo. Gising na pala kayo. Walang bahala nitong sabi. Akala ko ba may meeting ka ngayon, Enzo? Bakit hindi ka pa nag-aayos? May kausap akong kontraktor mamaya, inilipat ko sa hapon. Tumingin ang ama sa kanya, isang maikli, malamig na tingin na may bahid ng hinala. Sige, bahala ka. Habang kumakain, pinagmasdan ni Enzo ang kanyang ama. Ang lalaki nagturo sa kanya ng lahat, mula sa paghawak ng lapis hanggang sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang lalaking sinasamba niya. Ngayon, nakikita niya ang mga mata nitong iwas ng iwas kay Alondra. Ang mga kamay na minsang humaplos sa kanyang ulo noong bata siya. Parehong mga kamay na ginamit upang saktan ang kanyang asawa. Enzo, tawag ni Alondra, hinawakan ang kanyang braso. Kakainin mo pa ba ang kanin mo? Ha? Oo, sorry, natulala lang. Parang may iniisip ka, sabi nito. Ang boses ay pabulong. Kanina pa kita pinagmamasdan. Wala yon, ngiti niya. Nag-iisip lang ang design para sa bagong project. Hindi siya naniwala. Nakita niyang may kumunot sa nito pero hindi na ito nagtanong. Pagkatapos ng almusal, nagkunwai si Enzo na may kailangan sa labas. May bibilhin lang ako, babalik ako agad. Sa ganitong oras, tanong ng ama, nakakunot ang no. Sarado pa ang mga tindahan. May kausap kasi ako, kontrata, kailangan kong personal na makipagkita. Tumango lang ang ama at bumalik sa pagbabasa. Pero bago pa man siya makalabas ng pinto, narinig niya ang boses nito. Enzo? Napahinto siya. Alam kong marami kang iniisip tungkol sa negosyo, sabi ng ama. Ang boses ay kalmado pero may kakaibang bigat. Pero huwag mong kalimutan, ang pamilya ang pinakaimportante. Hindi mo kayang panindigan ang lahat ng mag-isa. Tiningnan siya ni Enzo. Sa likod ng mga salitang yon, may babala. Hindi siya sigurado kung na-imagine lang niya ito. Pero ramdam niya ito. Ang presyon ng kamay ng ama, ang bigat ng mga salitang hindi sinasabi. Oo, tatay, alam ko. Lumabas siya ng bahay at sumakay sa kotse. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Kinuha niya ang phone at tinawagan ang numero na hindi niya nagamit sa loob ng 2 taon. PSI Villanueva, sagot ng boses sa kabilang linya. Sino ito? PSI, si Enzo Villarreal ito. Kailangan ko makipag-usap sa'yo. Ngayon. May katahimikan sa kabilang linya. Akala ko ba hindi mo na ako kakausapin pa? Matagal na yon, Enzo.
Nagbago na ang lahat. Kailangan ko ng tulong mo, hindi para sa akin, para sa asawa ko. Isa pang katahimikan. Saan tayo magkikita? Sa lumang coffee shop malapit sa university, yung tahimik. 10:00, dadating ako. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Enzo. Si PSI Marco Villanueva, dating kasamahan sa ROTC, isa sa mga pinakamatapat na tao na kilala niya. Hindi sila nagkita mula nung kasal niya, nang tumanggi itong dumalo dahil sa personal na dahilan. Hindi niya alam kung bakit pero ngayon kailangan niya ito. Sa coffee shop, naupo siya sa pinakadulong mesa, nakaharap sa pinto. Tumingin siya sa relo, 10:00 pa lang. Kinuha niya ang phone at pinuksan ang video. Mula niyang pinanood ang eksena, ang ama, si Maribel, si Alondra. Bawat segundo ay parang kutsilyo sa kanyang dibdib. Pero kailangan niya makita ito. Kailangan niyang tandaan kung bakit siya lumalaban. Enzo! Napatingin siya. Si Marco, mas matanda na, mas pormado, pero pareho pa rin ang seryosong muka. Umupo ito sa harap niya at tumawag ng kape. Sabihin mo na sa akin kung ano ang problema. Sabi nito, diretso sa punto. Hindi ka naman siguro nag-aya ng ganito kalayo para sa simpleng chika. Ipinakita ni Enzo ang phone. Panuurin mo ito. Sa loob ng 3 minuto, walang nagsalita. Pinanood ni Marco ang video, ang eksena ng pamimilit, ang takot sa mukha ni Alondra, ang mga kamay ng matanda. Nang matapos, ibinalik nito ang phone at tiningnan si Enzo. Kanino ang bahay na ito? Sa amin, sa bihilya ng pamilya. At itong 2 tao, sila ang ama mo at pinsan mo? Oo. Napaling si Marco. Enzo, alam kong hindi ito madali para sa'yo, pero kailangan kong itanong. May iba ka bang ebidensya? Mga pisikal na ebidensya? Mga testigo? May mga dokumento, mga bank statement, mga resibo ng kasino, at may mga pasa si Alondra. Nakita ko kahapon. Pero hindi mo ito naiulat? Hindi ko kaya, Marco. Kung iulat ko ito, masisira ang pamilya ko. Ang pangalan ng Villarreal, anong silbi ng pangalan mo kung patay na ang asawa mo? Tumahimik si Enzo. Ang mga salita ni Marco ay parang sampal sa mukha. Sorry, sabi ni Marco. Ang boses ay lumambot. Pero kailangan mong marinig ito. Kung anuman ang plano mong gawin, kailangan mong maging handa. Hindi sapat ang video na ito. Kailangan mo ng mas marami. Alam ko, kaya nga kita tinawagan. Tumingin si Marco sa kanya. Pinag-aaralan ang mukha nito. May alam ka bang iba? Mga taong maaring sangkot? Napaisip si Enzo. Ang abogado ng pamilya, si Ate Ramon, siya ang humahawak ng mga dokumento ng korporasyon. Siya rin ang nag-ayos ng prenup namin ni Alondra. At, hindi ko alam, parang may kakaiba sa kanya. Tuwing may meeting kami tungkol sa negosyo, palagi siyang nakaupo sa tabi ng aking ama. Parang siya ang nagdidikta ng lahat. Tumango si Marco. Sisimulan ko mag-imbestiga, pero kailangan kong hingin sa iyo ang lahat ng dokumentong mayroon ka. At kailangan mong maging maingat. Kung may nakakaalam na kausap mo ako, maaaring maging delikado. Alam ko. At isa pa, dagdag ni Marco, ang boses ay bumaba. May nakikita ka bang ibang pattern? Iba pang mga tao na maaaring biktima? Nag-isip si Enzo. Bakit mga tanong? Dahil hindi ito ang unang kaso na ganito ang modus. Ang pamimilit sa pagpirma ng waiver, ang pagtatago ng mga dokumento, parang pamilyar ito. May nakita akong ganito dati, mga 5 taon na ang nakalipas. Isang kaso ng isang matandang may-ari ng lupa na pinirmahan ng lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang anak dahil sa takot. Ano ang nangyari? Namatay siya. Aksidente sa sasakyan. Pero may mga katanungan. Hindi na natuloy ang investigasyon dahil walang nagreklamo. Nanlamig ang katawan ni Enzo. Sino ang kasama sa kasong yon? Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. Ang abogado na humawak ng kaso ay si Ate Ramon Villanueva. Napasinghap si Enzo. Villanueva? Pareho tayo ng apelido. Hindi kita kadugo, Enzo. Pero ang abogado na yon, siya ang pinsan ng aking ama. At siya ang abogado ng pamilya Villarreal sa loob ng 20 taon. Tumahimik si Enzo. Ang mundo ay parang gumuho sa kanyang paligid. Si Ate Ramon,
ang abogado na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama, ang lalaking humawak ng lahat ng legal na dokumento ng pamilya, ay may koneksyon sa isang kasong may parehong modus. May isa pa akong balita, sabi ni Marco. Ang boses ay mahina. May nakita akong pattern sa mga kasong ito. Ang mga biktima, mga babae, mga ulila, mga walang malapit na kamag-anak. Mga taong hindi maghahanapin kung mawala. Ang mga salita ni Marco ay parang martilyo sa kanyang puso. Si Alondra, ulila, walang malapit na kamag-anak, walang magtatanggol. Perepektong biktima. Kailangan kong bumalik, sabi ni Enzo, mabilis na tumayo. Kailangan kong siguraduhing ligtas si Alondra. Enzo! Tawag ni Marco. Mag-ingat ka! Kung may mangyari sa'yo, hindi ko kayang protektahan ang asawa mo. Kailangan mo mabuhay. Tumango si Enzo at lumabas ng coffee shop. Sa kotse, tumawag siya kay Alondra. Alo? Enzo? Saan ka na? Nag-aalala ko. Malapit na ako. May sasabihin ako sa'yo mamaya. Pero mangako ka sa akin, huwag kang lalabas ng bahay, kahit anong mangyari. Bakit? Ano ang nangyayari? May kailangan akong ayusin. Mangako ka lang. May katahimikan sa kabilang linya. Oo, mananatili ako dito. Mahal kita, Alo. Mahal din kita. Pagkatapos ng tawag, bumuntong hininga si Enzo. Binuksan niya ang dashboard at kinuha ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang bagong SIM card, isang burner phone, at isang kopya ng lahat ng dokumento. Itinago niya ito sa ilalim ng upuan. Pagdating sa bahay, nakita niya si Alondra sa sala, nakaupo sa sopa, nakatingin sa pinto. Nang makita siya, tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. May nangyari ba? Tanong nito, ang boses ay nanginginig. Wala, sagot niya. Hinahaplos ang likod nito. Nag-iisip lang ako. Pero alam niyang hindi siya naniwala. Nakita niya ang mga mata nito, ang takot, ang pag-aalinlangan. Pero hindi siya maaring magsalita. Hindi pa. Sa kanyang study, binuksan niya ang laptop at tiningnan ang mga dokumento. May isang bagay na hindi niya napansin noon. Isang sulat sa sulok ng isang kontrata. Isang pangalan na pamilyar. R. Villanueva, Legal Counsel. Si Ate Ramon, ang abogado ng pamilya. Ang lalaki may koneksyon sa nakaraan ni Alondra. Kinuha niya ang phone at tinawagan si Marco. Marco, may nahanap akong bagong impormasyon. Ang abogado, si Ate Ramon, siya ang humawak ng mga dokumento ng aking ina bago siya namatay. At may nakita akong pangalan sa isang kontrata, ang pangalan ng aking ina. Anong ibig mo sabihin? Ang kontrata ng lupa na minana ko mula sa aking ina, may pirma si Ate Ramon bilang saksi. Pero hindi ko ito naalala na nakita ko. Parang may nagtatago ng dokumentong ito. Dalhin mo sa akin ang kopya at huwag mong ipakita kahit kanino. Alam ko. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Enzo sa pinto. Narinig niya ang mga yabag sa hallway. Mabigat, mabagal, ang kanyang ama. Enzo! Tawag nito mula sa labas. Buksan mo ang pinto! May kailangan tayong pag-usapan. Napahigpit ang hawak ni Enzo sa laptop. Binuksan niya ang pinto at nakita ang kanyang ama, nakatayo sa hallway. Ang mukha ay walang ekspresyon. Ano yun, tatay? May nakarating sa akin na balita. Sabi nito, ang boses ay malamig. Nakita kang tao kaninang umaga. Sino siya? Nanlamig si Enzo. Wala yon, isang kontraktor lang. Kontraktor? Numiti ang ama, pero hindi ito umabot sa mga mata. Bakit pa kailangan mong makipagkita sa kontraktor ng ganitong kaaga? At bakit sa labas pa ng opisina? May pinag-usapan kaming disenyo. Hindi pwedeng sa opisina dahil may meeting ang mga tauhan. Tiningnan siya ng ama, pinag-aaralan ang bawat galaw. Enzo, anak, alam ko marami kang iniisip. Pero huwag mong kalimutan, ang pamilya ang pinaka-importante. Hindi mo kayang panindigan ang lahat na mag-isa. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin, tutulong ako. Wala namang problema, tatay. Nag-iisip lang ako. Titigan mo ako, utos ng ama.
Tiningnan siya ni Enzo. "Huwag kang magsinungaling sa akin, anak kita, kilala kita, may itinatago ka." Tumahimik si Enzo. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi pa. "Tatay, wala akong itinatago," sagot niya. Ang boses ay matatag. "Nag-iisip lang ako tungkol sa negosyo. Gusto kong siguraduhing ligtas ang lahat." Tumingin ng ama sa kanya ng matagal. Pagkatapos, tumango ito. "Sige, basta tandaan mo, ang pamilya ang pinaka-importante. Huwag mong sirain ang tiwala natin." Pagkatapos nito, tumalikod ito at naglakad palayo. Pero bago pa man ito lumabas ng hallway, narinig ni Enzo ang mga salitang ito. Halos pabulong. "May mga bagay na hindi mo dapat galawin, Enzo. May mga lihim na dapat manatiling lihim." Nanlamig ang katawan ni Enzo. Isinara niya ang pinto at bumuntong hininga. Kinuha niya ang phone at binuksan ang mensahe mula kay Marco. "Nakita ko ang pattern. Hindi lang ito tungkol sa shares. May mas malalim pa. Ang abogado, si Ate Ramon, siya ang nasa likod ng lahat. Siya ang nag-ayos ng lahat. Kailangan kong makita ka bukas. May sasabihin ako sa'yo tungkol sa nakaraan ng asawa mo." Napatingin si Enzo sa pinto. Sa labas, naririnig niya ang mga yabag ng kanyang ama. Sa kanyang dibdib, isang bagong apoy ang nag-alab. Determinasyon na may halong takot. Ang katotohanan ay unti-unting lumalabas, at sa bawat hakbang, mas malinaw niyang nakikita ang lawak ng sabwatan. Pero isang bagay ang sigurado, hindi siya titigil. Para kay Alondra, para sa katotohanan, para sa katarungan. Madilim pa ang umaga nang magising si Enzo. Ang mga salita ni Marco ay umuugong pa rin sa kanyang isipan. Ang abogado, siya ang nasa likod ng lahat. Hindi siya makatulog. Sa bawat pagpikit, nakikita niya ang mukha ni Alondra, ang mga pasa na itinatago nito. Ang takot sa mga mata nito tuwing nababanggit ang pangalan ng kanyang ama. Tumayo siya mula sa kama at tiningnan ang kanyang asawa na natutulog. Kahit sa pagtulog, may kunot sa ni Alondra. Parang may masamang panaginip na bumabagabag. Dahan-dahan niyang hinaplos ang lunito at sa pagkilos na yon, napamulat si Alondra. "Enzo? Anong oras na?" Malambot nitong tanong. "Madilim pa. Matulog ka pa," sagot niya, pinipilit numiti. Ngunit may nakita si Alondra sa mga mata niya. "May problema ka ba?" Napahinto si Enzo. Ayaw niya magsinungaling, ngunit hindi pa niya kayang sabihin ang lahat. Sa mga sandaling yon, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan kanyang dinadala, ang lihim na maaaring magwasak sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. "Kailangan kong umalis ng maaga. May meeting ako," sabi niya sa halip. Hindi tumugon si Alondra, ngunit sa paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay, alam niyang may nararamdaman itong mali. May mga tanong na hindi na nito itinatanong. 6:00 pa lamang ng umaga nang dumating si Enzo sa opisina ni Marco. Ang istasyon ng pulisya ay tahimik pa, at si Marco ay nakaupo sa kanyang mesa, may mga papel na nakakalat sa harap. "Alam kong darating ka ng maaga," sabi ni Marco, hindi man lang nagulat. "Naupo na ako dito simula kagabi. May hinukay akong impormasyon." Inilapad ni Marco ang isang makapal na folder sa mesa. Si Ate Ramon de la Cruz, 40 taon ang abogado ng pamilya Villarreal. Ngunit alam mo ba na bago siya naging abogado ng pamilya mo, siya ang abogado ng isang maliit na kumpanya ng konstruksyon dito sa Maynila? Napakunot ang noo ni Enzo. "Anong kumpanya?" "Reyes Construction." Tumigil ang mundo ni Enzo. "Reyes, gaya ng apelido ni Alondra?" Tumango si Marco. "Reyes Construction, pag-aari ng mag-asawang sina Ramon at Elena Reyes. Sila ang mga magulang ni Alondra." Hindi makapaniwalang umiling si Enzo. Ngunit sinabi ni Alondra na namatay ang mga magulang niya sa aksidente sa sasakyan nung siya'y 10 taong gulang? Tama yan. Ngunit ang tanong, bakit ang abogado ng pamilya mo ang siyang humawak ng mga dokumento ng kumpanya ng mga magulang ng asawa mo? Binuksan ni Marco ang folder at inilabas ang mga lumang papel.
Ito ang mga dokumento ng paglipat ng pagmamay-ari ng Reyes Construction. Lahat ng shares ay nailipat sa isang korporasyon, ang Villarreal Holdings, 1 buwan bago mamatay ang mga magulang ni Alondra. Napalunok si Enzo. Ibig mong sabihin, inilipat ang kumpanya ng mga magulang ni Alondra sa pamilya ko bago sila namatay? Hindi pa tapos. Tingnan mo ito. Itinuro ni Marco ang isang pahina. Ang pirma ni Ramon Reyes sa dokumento ng paglipat, ngunit ihambing mo sa pirma niya sa birth certificate ni Alondra. Maingat na inihambing ni Enzo ang dalawang pirma. Bahagya itong nagkaiba. Ang una ay mas matindi ang pagkakasulat, ang ikalawa ay mas malumanay. Peking pirma, bulong ni Enzo. Peking pirma. At sino ang notary public na nagpatunay sa dokumento? Tiningnan ni Enzo ang pangalan sa ibaba ng pahina. Ang mga letra ay malinaw. Ati Ramon de la Cruz. Si Ati Ramon ang nagnotaryo ng peking dokumento, sabi ni Enzo. Ang boses ay nanginginig sa galit. Siya ang naglipat ng kumpanya ng mga magulang ni Alondra sa pamilya ko. At sino ang may-ari ng Villarreal Holdings nung panahong yon? Hindi na kailangang sagutin ni Enzo. Alam niya, ang kanyang ama, Don Esteban Villarreal. Buong araw na hindi mapakali si Alondra, hindi siya makapag-concentrate sa trabaho, at ang bawat tunog sa opisina ay nagpapaalala sa kanya ng mga hakbang sa gabi, ng mga boses na naguutos, ng mga kamay na humahawak ng masakit. Alondra, okay ka lang ba? Tanong ni Liza, ang kanyang katrabaho at matalik na kaibigan. Kanina ka pa nakatulala sa computer mo, napaling si Alondra. Oo naman, kulang lang sa tulog. Ngunit hindi siya niloko ni Liza. Huwag mo akong lokohin. May problema ba kayo ni Enzo? Sa tanong na yon, may kung anong kumirot sa dibdib ni Alondra. Hindi niya alam kung paano sasabihin na ang kanyang asawa ay tila may itinatago, na sa tuwing titingnan siya nito, may sakit na nakikita sa mga mata nito. Hindi ko alam, Liza. Parang may nagbago kay Enzo. Hindi ko alam kung ano. Baka naman nag-aalala lang siya sa'yo. Alam mo naman na ang mga lalaki, ayaw nilang magpahalat, pero nag-aalala sila. Napangiti ng pilit si Alondra. Nais niyang maniwala. Ngunit may bahagi sa kanya na natatakot. Natatakot na baka malaman ni Enzo ang katotohanan. Natatakot na baka masira ang lahat. Sa hapon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alondra, kailangan nating mag-usap. Huwag mong sabihin kahit kanino. Nanlamig ang buong katawan niya. Alam niya kung sino yon, si Ati Ramon. Kinagabihan, nagtungo si Enzo sa isang lumang gusali sa Binondo. Ang lugar ay tila inabandona, ngunit may ilaw na kumikislap sa ikatlong palapag. Sinundan niya ang hagdan, at sa dulo ng koridor may pinto na bahagyang nakabukas. Pasok ka, Enzo. Ang boses ay pamilyar. Isang matandang lalaki na may puting buhok at salamin. Si Ati Ramon mismo. Alam kong darating ka, sabi ng abogado, nakaupo sa isang lumang mesa. Nakita ko ang folder na dala mo. Alam kong hinukay mo na ang nakaraan. Bakit mo ginawa ito? Diretsong tanong ni Enzo. Bakit mo tinulungan ang ama ko na nakawin ang kumpanya ng mga magulang ng asawa ko? Hindi agad sumagot si Ati Ramon. Sa halip, inilabas niya ang isang lumang sobre at inilapag sa mesa. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang pagkakasangkot mo sa mga ginawa ng ama mo. Sabi niya, ang boses ay tila pagod. Ngunit may mga bagay akong hindi mo alam. Mga bagay na itinago ko sa loob ng 20 taon. Binuksan ni Ati Ramon ang sobre at inilabas ang mga lumang litrato. Ito ang mga magulang ni Alondra. Kilala ko sila. Magkaibigan kami noong bata pa kami. Nagulat si Enzo. Kaibigan mo sila? Ngunit bakit mo sila ipinagkanulo? Hindi ako ang nagkanulo sa kanila, mariing sabi ni Ati Ramon. Ang ama mo, si Don Esteban. Siya ang nag-utos ng lahat. Inilabas ni Ati Ramon ang isa pang dokumento. Ito ang liham na isinulat ni Ramon Reyes, ang ama ni Alondra, 1 linggo bago siya namatay. Sinasabi niya na may natuklasan siyang katiwalian sa Villarreal Holdings. Nais ding ilantad ito, ngunit bago niya magawa,
Namatay sila sa aksidente, natapos ni Enzo. Hindi aksidente yon, sabi ni Ate Ramon. Ang boses ay nanginginig. Pinlano yon, inutusan ng ama mo. Tumayo si Enzo, hindi mapakali. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Bakit hindi mo ito inilantad noon pa? Natakot ako, alam mo ba kung gaano ka-powerful ang ama mo? Kung gaano karaming tao ang kaya niyang sirain? Ngunit ngayon, nakikita ko kung paano niya ginagawa ang parehong bagay sa asawa mo. Hindi ko na kayang manahimik. May katahimikan na bumalot sa kanila. Ang mga salita ni Ate Ramon ay mabigat, puno ng pagsisisi at takot. Kailangan kong malaman, sino ang kasabwat ng ama mo? Hindi niya kayang gawin ito mag-isa, sabi ni Enzo. Ang negosyating si Carlos Montenegro. Sila ng ama mo ay may pinagkakautangan, mga malalaking utang sa sugal. Ang kumpanya ng mga magulang ni Alondra ay gagamitin para bayaran ang mga iyon. Ngunit may mas malalim pa. Ano? Ang kumpanya ng pamilya mo, ang Villarreal Holdings, ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay paraan ng paglalaban ng pera. Pera mula sa mga illegal na sugal, mula sa mga under-the-table na transaksyon. At si Carlos Montenegro ang nagmamayari ng kalahati nito. Pag-uwi ni Enzo sa bahay, natagpuan niya si Alondra na nakaupo sa sala, nanginginig. May hawak itong papel at ang mga mata ay puno ng luha. Alondra, ano nangyari? Nagmamadaling tanong niya, lumapit dito. Ipinatawag ako ni Ate Ramon kanina, sabi ni Alondra, ang boses ay pumapalag. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa aking mga magulang na hindi sila namatay sa aksidente, na pinlano ito. Yumakap si Enzo sa kanya. Naramdaman ang panginginig ng buong katawan nito. Alam ko na ang lahat. Paano mo nalaman? Napatingin si Alondra sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. May nakausap ako, si Ate Ramon mismo. Sinabi niya sa akin ang lahat, tungkol sa kumpanya ng mga magulang mo, tungkol sa ama ko, tungkol kay Carlos Montenegro. Carlos Montenegro? Maluwag na napalaya ni Alondra ang sarili mula sa yakap ni Enzo. Kilala ko ang pangalang yan. Siya ang nagpakita sa bahay namin noong bata pa ako. Ilang beses siyang dumating at palaging may pinag-uusapan ang tatay ko at siya. Ano ang pinag-uusapan nila? Hindi ko alam, bata pa ako noon. Ngunit isang araw, pagkatapos ng huling pagbisita ni Carlos, umiyak ang tatay ko. Hindi ko siya nakita pang umiyak at sinabi niya sa nanay ko, hindi ko na kayang ipagpatuloy ito. Kailangan kong ilantad ang katotohanan. Nayakap muli ni Enzo si Alondra, mas mahigpit na yon. Pasyensya na. Pasyensya na at hindi kita naprotektahan. Pasyensya na at ang pamilya ko ang nagwasak sa buhay mo. Hindi mo kasalanan, bulong ni Alondra. Ngunit bakit? Bakit nila ginawa ito? Pera, kapangyarihan, takot, ang lahat ng yon. Ngunit hindi na ito magpapatuloy. Ipinapangako ko sa iyo, Alondra, hihinto na ang lahat. Tumawag si Enzo kay Marco ng gabing yon, habang natutulog na si Alondra sa kwarto. Kailangan kong magplano. Isang pagdinig, isang paglilitis, na ilalantad ang lahat. May sapat ka bang ebidensya? Tanong ni Marco. Mayroon. Ang mga dokumento mula kay Ate Ramon, ang liham ng ama ni Alondra, ang peking pirma, ang mga testigo. Ngunit kailangan ko ng proteksyon para kay Alondra. Natatakot ako kung anong gagawin ng ama ko kapag nalaman niyang malapit na ako magsalita. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan siya. Ngunit Enzo, maging maingat ka. Ang mga taong ito, walang pinipiling paraan. Kapag nalaman nilang malapit ka ng ilantad sila, gagawin nila ang lahat para pigilan ka. Tumingin si Enzo sa pinto ng kwarto kung saan natutulog si Alondra. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha nito. Ang mga pasa, ang takot, ang sakit na itinago nito sa loob ng maraming buwan. At sa kanyang dibdib, isang bagong apoy ang nag-alab. Hindi ako titigil, Marco. Para sa kanya. Para sa mga magulang niya. Para sa katarungang matagal na nilang ipinagkait sa kanya. Kung gayon, simulan natin. Bukas, magsisimula tayo mag-ipon ng lahat ng ebidensya. At sa pagdinig, ilalantad natin ang lahat.
Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa dilim. Ngunit sa puso ni Enzo, may liwanag na nagsisimula ng sumikat. Isang liwanag ng pag-asa, ng katarungan, at ng paglaya mula sa mga anino ng lakaraan. Ang umaga ng pagdinig ay dumating na tila isang bagyong naghihintay lamang ng tamang oras upang lumagablab. Nakaupo si Enzo sa mahabang mesa ng bulwagan ng Villarreal Mansion. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang amang si Don Esteban na nasa kabilang dulo, at sa kanyang pinsang si Maribel na tila may kalmadong ngiti sa labi. Ang bawat pulgada ng silid ay tila puno ng tensyon. Ang presensya ni Ate Ramon sa tabi ni Don Esteban ay nagpapalalim sa kanyang determinasyon. "Bakit naman tayo nagpatawag ng pulong na ito, Enzo?" tanong ni Don Esteban. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkairita. "May mga importanteng bagay akong kailangang asikasuhin na yon." "Naniniwala akong mas importante ang pag-uusap na ito, Ama," sagot ni Enzo. Ang kanyang boses ay matatag kahit na ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan sa ilalim ng mesa. Nilingon niya si Maribel na tila abala sa pag-inspeksyon ng kanyang mga kuko. "Dahil may kailangan akong ilabas sa harap nating lahat." Mula sa kanyang bag, kinuha ni Enzo ang isang tablet at inilapag sa mesa. Ang screen ay nagpakita ng isang video, ang recording mula sa kamera na kanyang lihim na inilagay sa kanilang silid-tulugan. Ang sandaling iyon ay tila huminto ang mundo nang makita ni Don Esteban at Maribel ang kanilang mga sarili sa screen. Ang kanilang mga mukha ay nabalot ng takot at gulat. Ano yan?" Nauutal na tanong ni Maribel. Ang kanyang dating kalmadong anyo ay unti-unting nadudurog. "Ito ang katotohanan," mariing sabi ni Enzo. "Ang katotohanang itinago ninyo sa akin sa loob ng maraming buwan. Ang katotohanang pinaghirapan ninyong itago sa likod ng mga kasinungalingan at pagpapanggap." Nang magsimula ang video, ang mga eksena ng pang-aabuso ay sunod-sunod na nagpakita. Ang mga kamay ni Don Esteban na humihila kay Alondra, ang mga salitang mapang-uyam na lumalabas sa bibig ni Maribel, ang mga dokumentong pinipilit nilang pirmahan. Ang bawat frame ay tila isang saksak sa dibdib ni Enzo. Ngunit hindi siya maaaring tumigil. Kailangan niyang ipakita ang lahat. "Tigilan mo yan!" sigaw ni Don Esteban. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. "Paano mo nagawang gawin ito sa sarili mong pamilya?" "Paano ko nagawa?" Natawa si Enzo ng mapait. "Ang tanong, Ama, ay paano ninyo nagawa ito kay Alondra? Paano ninyo nagawang sakta ng isang taong itinuturing kong pamilya, ang babaeng mahal ko?" Bumangon si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ay hindi kung ano ang iniisip mo, Enzo. May paliwanag kami." "Anong paliwanag?" puto ni Enzo. "Anong dahilan ang maaaring magpawalang sala sa inyong mga ginawa? Ang pagpapahirap sa isang inosenteng babae? Ang pagtatangka na nakawin ang kanyang karapatan sa kumpanya?" Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pintuan ng bulwagan. Pumasok si Alondra kasama si Liza na nasa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit may liwanag ng determinasyon sa kanyang mga mata. Sa likod nila ay ang ilang mga pulis na tila naghihintay lamang ng senya las upang kumilos. "Alondra?" bulong ni Don Esteban. Ang kanyang boses ay tila nawala ng lakas. "Anong ginagawa mo rito?" "Oras na para tapusin ang lahat," mahinahong sagot ni Alondra. "Oras na para ipakita sa mundo kung sino talaga kayo." Tumayo si Ate Ramon. Ang kanyang mukha ay tila nag-aalangan. "Don Esteban, sa tingin ko kailangan nating—" "Manahimik ka!" sigaw ni Don Esteban. "Ikaw ang dapat na nagprotekto sa amin. Ikaw ang dapat na nag-ingat sa mga lihim naming ito." "Ang mga lihim na ito ay mga krimen," mahinahong sabi ni Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. "At hindi na kayo maaaring magtago pa." Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Enzo ang isang folder na puno ng mga dokumento, mga bank transfer, mga kontrata, mga ebidensya ng mga transaksyon na nag-uugnay kay Don Esteban sa pagpatay sa mga magulang ni Alondra. Inilapag niya ang mga ito sa mesa. Ang bawat papel ay tila isang patunay na mga kasalan ng hindi na mabubura. "Nakipag-usap ako kay Carlos Montenegro," sabi ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang ama. "Alam mo ba kung ano ang sinabi niya?" "Sinabi niya ang lahat.
Ang lahat ng mga plano ninyo, ang lahat ng mga kasunduan ninyo, ang lahat ng mga krimen na ginawa ninyo para makuha ang kumpanya. Ang mukha ni Don Esteban ay namutla. Carlos? Hindi maaari. Siya ay handa ng tumestigo, putol ni Enzo. Bilang kapalit ng mas magaan na sentensya. Kaya't kung meron kang anumang sasabihin, ama, mas mabuting sabihin mo na ngayon. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa bulwagan ay tila bumigat. Ang mga pulis ay nagsimula ng lumapit. Ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga holster. Si Maribel ay nagsimula ng umiyak. Ang kanyang mga tuhod ay tila nang hihina. Hindi ko alam na ganon kalalim ang mga ito, humihikpi ni Maribel. Si Tito Esteban ang nagplano ng lahat. Ako ay pinilit lamang. Pinilit? Natawa ng mapait si Enzo. Hindi ka pinilit, Maribel. Pumili ka. Pumili kang maging bahagi ng kasamaan na ito. Tumayo si Don Esteban. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Paano mo nagawang gawin ito sa akin, Enzo? Ako ang iyong ama. Ako ang nagpalaki sa'yo. Nagbigay sa'yo ng lahat ng kailangan mo. Ibinigay mo sa akin ang lahat maliban sa katotohanan. Sagot ni Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Itinago mo sa akin ang iyong mga krimen, ang iyong mga kasalanan, ang iyong pagtataksil. At higit sa lahat, sinaktan mo ang babaeng mahal ko. Siya ay hindi karapat-dapat sa'yo, sigaw ni Don Esteban. Siya ay isang ulila, isang walang kwentang, tumigil ka! Sigaw ni Alondra. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Hindi ako walang kwenta. Hindi ako kailanman naging walang kwenta. At hindi ko kailangan ng iyong pag-apruba, Don Esteban. Hindi ko kailangan ng iyong pagtanggap. Ang kailangan ko lamang ay ang katarungan para sa aking mga magulang, para sa aking sarili, at para sa lahat ng mga taong sinira mo sa iyong mga kasinungalingan. Sa sandaling yon, lumapit ang isa sa mga pulis at inilapag ang kanyang kamay sa balikat ni Don Esteban. Don Esteban Villarreal, inaaresto kita sa mga kasong pagpatay, pang-aabuso at pandaraya. May karapatan kang manahimik. Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Hindi! Sigaw ni Don Esteban. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi ninyo magagawa ito sa akin. Ako ay isang Villarreal. Kilala ako ng lahat. At ngayon, makikilala ka ng lahat sa iyong mga krimen. Mahinahong sabi ni Enzo. Habang inaakay si Don Esteban, si Maribel ay tila nawala ng malaytao at bumagsak sa sahig. Ang mga pulis ay inakay din siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at kawalan ng pag-asa. Si Ate Ramon ay nakatayo lamang sa tabi. Ang kanyang mukha ay tila natigilan sa mga pangyayari. Ate Ramon? Tawag ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng babala. May sasabihin ka ba bago ka rin namin tanungin? Ang matandang abogado ay napabuntong hininga. Ang kanyang mga balikat ay tila lumubog. Alam kong hindi ako dapat tumahimik. Pero natakot ako, Enzo. Natakot ako kay Don Esteban. Sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang koneksyon. Alam kong mali ang mga ginagawa niya. Pero hindi ko alam kung paano ito ititigil. Hindi sapat ang takot bilang dahilan. Malungkot na sabi ni Enzo. Ngunit sa harap ng korte, maaari mo pa ring ituwid ang mga bagay. Maaari kang tumistigo, ilantad ang lahat ng iyong nalalaman. Tumango si Ate Ramon, ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang ituwid ang aking mga pagkakamali. Nang mailabas na ang mga akusado, ang bulwagan ay biglang naging tahimik. Nakatayo si Enzo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang dibdib ay puno ng halo-halong emosyon, kaluwagan, sakit, at isang malalim na kalungkutan. Lumingon siya kay Alondra, na nakatayo pa rin sa tabi ni Liza. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alondra! Tawag niya. Ang kanyang boses ay malambot. Lumapit siya sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Tapos na. Tapos na ang lahat. Umiling si Alondra. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng umagos. Hindi pa, Enzo. Hindi pa tapos. Marami pa akong kailangang harapin. Ang mga alaala, ang sakit, ang takot na hindi ko alam kung mawawala pa.
Hindi mo kailangang harapin ang mga ito ng mag-isa, sabi ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay tumitingin ng diretsyo sa kanya. Narito ako. Mananatili ako sa iyong tabi, sa bawat hakbang, sa bawat araw, sa bawat gabing hindi ka makatulog dahil sa mga bangumot. Hindi kita iiwan, Alondra. Hinding-hindi. Niyakap siya ni Alondra. Ang kanyang mga bisig ay mahigpit na nakapulupot sa kanya. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik. Ngunit ang bawat hikbi ay parang isang pagpapapalaya, isang paglaya mula sa mga taon ng pagtitiis, mula sa mga buwan ng pagtatago, mula sa lahat ng sakit na kanyang itinago sa kanyang puso. Natatakot pa rin ako, bulong niya sa kanyang dibdib. Natatakot ako na baka may iba pang mangyari. Natatakot ako na baka hindi ako makalaya sa mga alaala. Hindi mo kailangang matakot, sagot ni Enzo. Ang kanyang mga kamay ay marahan na humahaplos sa kanyang buhok. Hindi ka na nag-iisa. At kahit na hindi mo pa kayang kalimutan ang lahat, matututo tayong mamuhay kasama ang mga alaalang ito. Hindi mo kailangang dalhin ang mga ito ng mag-isa. Sa labas ng bulwagan, ang mga pulis ay inaakay na sina Don Esteban at Maribel sa kanilang mga sasakyan. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay kumikislap. Ang mga tanong ay sunod-sunod na bumabagsak. Ngunit sa loob ng bulwagan, ang mundo ni Enzo at Alondra ay tila huminto sa sandaling iyon. Isang sandali ng katahimikan, ng paghilom, ng isang bagong simula na puno ng pag-asa at pangako. Ngunit kahit nasa gitna ng kaluwagan, may isang anino na nananatili sa mga mata ni Alondra. Isang takot na hindi pa ganap na nawawala. Isang sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Alam niyang mahaba pa ang paglalakbay. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya nag-iisa sa paglalakad. Ang silid ng hukuman ay tila huminga ng sabay-sabay nang basahin ng hukom ang hatol. Ang martilyo ay bumagsak ng may katiyakan, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Alondra na may mabigat na bagay na tuluyang nalaglag mula sa kanyang mga balikat. 7 taon ng pagkakakulong para kay Don Esteban, 5 taon para kay Maribel. At kasama ng kanilang sentensya, ang utos na bayaran ang lahat ng danyos na kanilang naidulot. Hindi lamang sa pera, kundi sa bawat sugat na kanilang iniwan sa kanyang pagkatao. Nilinggon niya si Enzo na nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanya ng mahigpit. Ang mga mata ni Enzo ay nakatutok sa kanyang ama, ang lalaking minsan niyang hinangaan, ang lalaki ngayon ay dinadala ng mga tanod papalabas ng silid. Walang luha sa mga mata ni Don Esteban, tanging ang matigas na tingin ng isang taong ayaw pang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngunit si Maribel, ang kanyang pinsan, ay hindi napigilan ng pag-iyak habang hinihila siya ng mga pulis. "Enzo, patawarin mo ako!" sigaw ni Maribel sa gitna ng kaguluhan. "Pinsan mo ako! Pamilya tayo!" Hindi sumagot si Enzo. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang pinsan sa mga sandali ngayon. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Alondra, isang tahimik na pangako na hindi na niya hahayaang saktan pa ito ng sinuman. Nang tuluyang mawala ang mga ito sa pintuan, bumuntong hininga si Alondra. Ang hangin sa silid ay tila mas magaan na ngayon. Nilingon niya si Ate Ramon na nakaupo sa kabilang dulo ng bulwagan. Ang kanyang mukha ay tila matanda ng ilang taon. Nang magtama ang kanilang mga mata, dahan-dahang tumango ang abogado, isang pagkilala, isang paghingi ng tawad na hindi na kailangang sabihin pa ng malakas. "Alondra," tawag ni Ate Ramon nang papalapit ito matapos ang sesyon. Ang kanyang boses ay paos, puno ng pagsisisi. "Gusto ko lang malaman mo na ang lahat ng ginawa ko dahil sa takot. Takot sa pamilyang iyon. Takot na mawala ang lahat ng aking pinag-irapan. Ngunit hindi yun dahilan. Alam kong hindi yun sapat na dahilan." Tumayo si Alondra, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang puso ay matatag. "Salamat sa pagtayo sa katotohanan, attorney. Sa huli, iyon ang mahalaga." Hindi nagsalita si Ate Ramon, ngunit sa kanyang mga mata,
Nakita ni Alondra ang isang taong sa wakas ay napalaya rin sa sarili nitong kulungan ng kasinungalingan. Makalipas ang isang linggo, natagpuan ni Alondra ang kanyang sarili sa opisina ng kumpanya. Ang parehong opisina na minsang naging dahilan ng kanyang paghihirap. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang nararamdaman. Nakaupo siya sa upuan ng tagapamahala. Ang mga dokumento ng kanyang mga karapatan ay nakalatag sa harapan niya. Ang kanyang pangalan, Alondra Reyes Villarreal, ay nakasulat na ngayon sa bawat pahina bilang ganap na may-ari ng mga bahaging minsang nais nakawin sa kanya. "Kumusta ang pakiramdam?" tanong ni Enzo na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Tiningnan ni Alondra ang kanyang asawa, ang lalaking nagtanggol sa kanya, ang lalaking nanindigan sa kanyang tabi kahit na ang kalaban ay ang sariling dugo. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming buwan. Parang, sa wakas ay akin na ang lahat. Hindi ang kumpanya, Enzo. Ang buhay ko, ang desisyon ko, ang boses ko. Lumapit si Enzo, lumuhod sa harapan niya, at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Alam kong hindi ko maibabalik ang lahat ng panahong nawala sa'yo. Alam kong hindi ko mabubura ang mga sugat na itinago mo sa akin. Ngunit simula ngayon, Alondra, pangako ko sa'yo, hindi na kita iiwan, hindi na kita pababayaan. At higit sa lahat, hindi ko nahahayaan na magdusa ka ng mag-isa." Umiling si Alondra, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. "Hindi mo kasalanan, Enzo. Hindi mo alam. Hindi mo maaring malaman." "Ngunit dapat kong malaman," mariing sabi ni Enzo. "Dapat akong naging mas mapagmasid. Dapat kong napansin ang mga palatandaan. Dapat kong tinanong ka ng mas maraming beses nang hindi ka hinayaan na magsinungaling para protektahan ako." Pinunasan ni Alondra ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Ginawa ko yon dahil natatakot akong mawala ka. Natatakot akong masira ang iyong pananaw sa iyong pamilya. Natatakot akong maging dahilan ng pagkasira ng inyong mag-ama." At tingnan mo ang nangyari. Malungkot nang iiti ni Enzo. Nasira pa rin naman, ngunit hindi dahil sa iyo. Nasira ito dahil sa kanilang mga kasinungalingan, dahil sa kanilang kasakiman. Ikaw ang naging biktima, Alondra. Hindi ikaw ang dahilan. Sa sandaling yon may nagbago sa pagitan nila. Hindi lamang ang relasyon nila bilang mag-asawa, kundi ang kanilang pagtingin sa isa't isa. Sa loob ng maraming taon, si Alondra ay nakasanayan ng magtago, magpanggap, magdusa ng tahimik. Ngunit ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang kaya na niyang magtiwala. Kaya na niyang magpakatotoo. Naglakad sila ng magkasama sa hardin ng kanilang bagong tahanan, isang maliit na bahay sa labas ng Maynila, malayo sa malaking mansyon na puno ng mga alaala ng paghihirap. Pinili nila ang lugar na ito ng magkasama. Isang desisyon na ginawa nilang dalawa nang walang anumang impluwensya mula sa pamilya o sa kumpanya. "Alam mo," sabi ni Alondra habang hinahawakan ang mga dahon ng isang halaman, "sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko ay malaya na talaga ako. Hindi lamang mula sa kanila, kundi mula sa takot." Tumingin si Enzo sa kanya. Ang araw ng hapon ay naglalaro sa kanyang mukha. "At ako, sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay totoo na akong nabubuhay. Hindi lamang bilang arkitekto, hindi lamang bilang anak ng Villarreal, kundi bilang iyong asawa. Bilang lalaking natutong pahalagahan ang katotohanan higit sa anupaman." Napangiti si Alondra. "Hindi madali ang magsimula muli. Marami pa akong kailangang matutunan. Marami pa akong kailangang pagdaanan upang ganap na maghilom. At handa akong samahan ka sa bawat hakbang," sagot ni Enzo. Hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi tayo magmamadali. Hindi natin kailangang ayusin ang lahat ng sabay-sabay. Ngunit sisimulan natin. Dito, sa ating sariling tahanan, sa ating sariling paraan." Tumango si Alondra. Ang kanyang puso ay puno ng isang damdaming hindi niya kayang ilarawan. Hindi ito ang kagalakan ng isang taong nanalo,
kundi ang kapayapaan ng isang taong sa wakas ay nakahanap ng kanyang lugar sa mundo. Isang lugar kung saan hindi siya kailangang magtago. Isang lugar kung saan kaya niyang maging totoo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Enzo. Ang kanilang mga hakbang ay sabay na naglalakad patungo sa loob ng bahay. Ang mga alaala ng nakaraan ay mananatili, ang mga latay, ang mga kasinungalingan, ang mga gabing nagdusa siya ng mag-isa. Ngunit hindi na nila kontrolado ang kanyang hinaharap. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Alondra ay hindi na natatakot sa bukas. At iyon, para sa kanya, ay ang pinakamalaking tagumpay sa lahat. Ang araw ay sumikat ng maliwanag sa bagong tahanan ni na Alondra at Enzo. Hindi ito ang marang, yang mansyon na may matataas na kisame at malamig na marmol na sahig. Maliit lamang ang bahay na ito. Isang maaliwalas na apartment sa may tahimik na lugar sa labas ng Manila, na may bintanang nakaharap sa mga puno ng mangga at sa malayong tanawin ng bundok. Nakatayo si Alondra sa harap ng salamin sa kanilang bagong kwarto, hinahawakan ang huling kahon ng kanyang mga gamit. Sa loob nito ay mga lumang damit, ilang libro, at isang maliit na kahon ng mga alahas na regalo ni Enzo nung sila'y magkasintahan pa lamang. Wala na sa mga gamit niya ang mga bagay na may koneksyon sa mansyon, ang mga damit na pinilit siyang isuot ni Maribel sa mga salusalo, ang mga alahas na regalo ni Don Esteban na may kasamang kondisyon, ang mga papel na pinipilit siyang pirmahan. "Hindi mo pa ba nabubuksan yan?" tanong ni Enzo mula sa pintuan, may dalang 2 tasa ng kape. Napanghiti si Alondra at umiling. "Hindi ko kailangan. Hindi na bahagi yan ng buhay ko." Lumapit si Enzo at inilapag ang mga tasa sa maliit na mesa. Tiningnan niya ang kahon at saka ang asawa. May pag-aalala pa rin sa kanyang mga mata. Hindi ang pag-aalala na puno ng hinala, kundi ang pag-aalala ng isang taong natutong mag-ingat dahil minsan nang nasaktan ang minamahal. "Alam mo, pwede nating sunugin yan kung gusto mo," sabi niya, kalahating biro. Natawa si Alondra, isang tawa na malaya at magaan, hindi ang mahinang ngiti na dating ang itinatago tuwing may naririnig na yabag sa hagdanan. "Sige, pero sayang naman ang mga damit. Pwede nating i-donate?" "Pwede rin." Umupo si Enzo sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay niya. "Gusto mo bang mag-almusal muna tayo? Nagluto ako ng sinangag at itlog." Napatingin si Alondra sa kanya, nagulat. "Ikaw? Nagluto?" "Nag-aral ako online habang wala ka nung isang araw." Nagkibit balikat si Enzo. "Hindi naman mahirap, sundan lang ang recipe." "Pero, ikaw na hindi marunong magpakulo ng tubig?" "Natuto na ako. Marami akong natutunan kamakailan." Tumawa silang dalawa, at sa sandaling yon, naramdaman ni Alondra ang init na kumalat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang init ng marangyang buhay o ng mga mamahaling regalo. Ito ay ang init ng isang tahanan na kanilang itinatayo ng magkasama. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng maliliit na bagay. Ang pagluluto ni Enzo, ang kanilang mga tawanan, ang mga pag-uusap sa umaga. Kumain sila sa maliit na kusina, ang sikat ng araw ay sumasala sa bintana. Si Alondra ay napansin ang mga bagong libro sa istante. Mga libro tungkol sa pag-ahalaman, pagluluto, at isang nobela na dati niyang gustong basahin. "Binili ko yan nung nakaraang linggo," sabi ni Enzo. Napansin ang kanyang tingin. "Naisip ko lang, gusto kong punuin ang bahay na ito ng mga bagay na gusto mo. Hindi ng mga bagay na inaasahan sa atin." Tumigil si Alondra sa pagkain at tiningnan siya. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya makapagsalita. Ang mga mata niya ay nagsimulang uminit, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. "Enzo, alam ko hindi ko kayang bawiin ang lahat ng nangyari," sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso ngunit malambot. "Alam ko hindi ko kayang burahin ang mga gabing nagdusa ka na mag-isa. Ang mga sandaling dapat sana ay nariyan ako para protektahan ka.
Pero gusto kong simulan ang lahat ng ito ng tama. Gusto kong patunayan sa'yo na hindi ka na muling mag-iisa. Hinawakan ni Alondra ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. Hindi mo kailangang patunayan sa akin ang kahit ano, Enzo. Nandito ka na. Yun na ang lahat. Pero gusto kong malaman mo na natuto ako, pagpapatuloy ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Natuto akong huwag bulagin ng pagmamahal sa pamilya. Natuto akong unahin ang taong pinili kong makasama habang buhay, hindi ang mga taong pinanganak akong kasama. Tumango si Alondra. Ang kanyang puso ay puno. Ganon din ako. Natuto akong manindigan para sa sarili ko. Natuto akong maging malakas. Hindi para lumaban, kundi para hindi na muling payagan ang sinuman na saktan ako. Umupo sila ng tahimik saglit. Ang mga salita ay sapat na. Sa labas, narinig nila ang mga ibon na umaawit at ang malayong tulog ng mga sasakyan. Ang mundo ay patuloy na umiikot. Ngunit sa maliit na kusinang ito, tila huminto ang oras para sa kanila. Nang matapos silang kumain, naglakad sila papunta sa maliit na hardin sa likuran ng apartment. Ang lupa ay hubad pa. Ngunit may mga tanim na binili ni Enzo noong isang araw, mga kamatis, sili at ilag halamang gamot. Plano kong itanim yan mamaya, sabi ni Enzo. Itinuro ang mga paso. Kung gusto mong sumali, pwede tayong magtanim ng magkasama. Tumingin si Alondra sa kanya. Ang isang ngiti ay bumubuo sa kanyang mga labi. Sige, turuan mo ako. Hindi rin ako marunong masyado, pero sabi nila, madali lang daw. Tubig lang daw at sikat ng araw. Para mga tao lang din, sabi ni Alondra. Ang kanyang boses ay may bahid ng karunungan. Kailangan din ng pag-aalaga at liwanag para lumago. Tiningnan siya ni Enzo, at sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Kapayapaan. Hindi ang kapayapaang nagmumula sa pera o sa kontrol, kundi ang kapayapaang nagmumula sa pagtitiwala at pagtanggap. Mahal kita, Alondra, sabi niya. Ang mga salita ay lumabas mula sa kanyang puso. Hindi ko nasabi yan ng madalas noon, pero gusto kong marinig mo yan araw-araw mula ngayon. Lumapit si Alondra at niyakap siya. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa kanyang dibdib. Mahal din kita, Enzo. Hindi perpekto ang lahat, pero mahal kita. At yan ang mahalaga. Niyakap siya ni Enzo ng mahigpit. Ang kanyang mga braso ay nakapalibot sa kanya na parang proteksyon. Sa sandaling yon, naramdaman ni Alondra ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kaligtasan. Hindi ang kaligtasang nagmumula sa mga pader at kandado, kundi ang kaligtasang nagmumula sa pagmamahal ng isang taong handang ipaglaban siya. Nang maghiwalay sila, napansin ni Alondra ang isang maliit na kahon sa lamesa sa sala. Hindi niya ito napansin kanina. Ano yan? Regalo ko sa'yo, sabi ni Enzo. Ang kanyang mga tainga ay bahagyang namula. Hindi ito mamahalin, pero gusto kong bigyan ka ng simbolo ng ating bagong simula. Lumapit si Alondra at binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang simpleng pulse as na may maliit na anting-anting. Isang puso na gawa sa pilak. At sa likod nito ay nakaukit ang mga salitang, "Hindi ka nag-iisa." Napaluha si Alondra. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang pulseras. Enzo, gusto kong isuot mo yan araw-araw, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot. Hindi bilang tandang nakatali ka sa akin, kundi bilang paalala na may taong nagmamahal sa'yo at handang ipaglaban ka, kahit anong mangyari. Isinuot ni Alondra ang pulseras at tiningnan ito. Ang pilak ay kumikinang sa liwanag ng araw. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang kompleto siya. Hindi dahil sa alahas o sa pera, kundi dahil sa taong nasa harap niya. Ang taong natutong piliin siya araw-araw, sa kabila ng lahat. Mahal kita, bulong niya. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy na. Salamat sa pagpili sa akin. Nandito ako, sabi ni Enzo. Hinawakan ang kanyang mga kamay.
At mananatili ako dito, sa tabi mo, saan ka man dalhin ng buhay. Nayakap siya ni Alondra ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay basa sa kanyang balikat. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagpapalaya, ng paghilom, ng isang pusong natutong magtiwala muli. Nang gabing iyon, umupo sila sa maliit na balkonahe. Ang mga bituin ay unti-unting lumilitaw sa kalangitan. Ang hangin ay malamig at presko, at ang mga tunog ng gabi ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng katahimikan. Alam mo, sabi ni Alondra, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Enzo. Minsan, akala ko hindi na ako makakatakas. Akala ko ganito na ang buhay ko. Takot, sakit, at pagtatago. Pero ngayon, nakaupo tayo dito, at hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya. Hinawakan ni Enzo ang kanyang kamay. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa kanyang balat. Natatakot din ako, alam mo ba? Nung galaman ko ang lahat, natakot ako baka mawala ka. Natakot ako baka hindi mo na ako mapatawad. Pero nandito ka pa rin. Oo, nandito pa rin ako. Napangiti siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng buwan. At hindi ako aalis. Natuto na ako pahalagaan kung ano ang meron ako. Hindi ang pera, hindi ang pangalan, kundi ang taong nasa tabi ko. Tumanggo si Alondra. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ganon din ako. Natuto ako pahalagaan ang mga simpleng bagay. Ang mga gabing tahimik, ang mga tawanan, ang mga yakap. Hindi ko na kailangan ng malaking bahay o mamahaling gamit. Kailangan ko lang itong tahanan na ginagawa natin, sabi ni Enzo. Itong tahanan na ginagawa natin, ulit ni Alondra, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Tumahimik sila, ang mga bituin ay tila nakikinig sa kanilang mga puso. Sa malayo, may narinig silang aso na tumatahol, at ang mga ilaw ng kalapit na bahay ay unti-unting nagliliwanag. Ang mundo ay patuloy na gumagalaw, ngunit sa sandaling yon, sila ay nakaangkla sa isa't isa. Enzo, sabi ni Alondra, ang kanyang boses ay bahagyang pabulong. Salamat sa lahat. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Salamat sa pakikipaglaban para sa akin. Salamat sa pagmamahal sa akin kahit na hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Humarap si Enzo sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang mukha ng marahan. Hindi mo kailangang pasalamatan ako, Alondra. Ikaw ang taong nagturay sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi naghahanap ng kapalit. Ang pagmamahal na handang magsakripisyo. Ang pagmamahal na nananatili kahit na mahirap. Ang mga luha ay muling bumagsak sa mga mata ni Alondra. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya itinago ang mga ito. Hayaan niyang dumaloy. Hayaan niyang patunayan na siya ay buhay, na siya ay narito, na siya ay minamahal. Mahal kita, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng mga luha. Mahal din kita, sagot ni Enzo, at sa sandali ngayon, ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pangako. Isang pangako na hindi nakasulat sa papel, hindi binili ng pera, kundi inukit sa kanilang mga puso. Kinabukasan, nagtanim sila ng magkasama sa likuran ng bahay. Si Alondra ay naghukay ng lupa, habang si Enzo ay naglagay ng mga binhi. Ang araw ay mainit, ngunit ang kanilang mga niti ay mas maliwanag. Hindi ko alam na ganito pala kasaya ang magtanim, sabi ni Alondra, pinupunasan ng pawis sa kanyang no. Kasi kasama mo ako, sagot ni Enzo. Ang kanyang mga kamay ay puno ng lupa. Kahit anong gawin natin, masaya kapag kasama kita. Natawa si Alondra. Ang kanyang tawa ay umaalingangaw sa hangin. Ang corny mo? Pero totoo naman, mumiti si Enzo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Saka, gusto kong makita kang masaya. Yan lang naman ang gusto ko. Tumigan si Alondra sa pagtatanim at tiningnan siya. Sa liwanag ng araw, nakita niya ang lalaking minahal niya. Hindi ang arhitektong mayaman, hindi ang anak ng isang maimpluwensyang pamilya, kundi ang lalaking andang lumuhod sa lupa para magtanim ng mga binhi kasama niya. Ang lalaking natutong magluto para sa kanya, ang lalaking natutong makinig at manindigan para sa kanya. Mahal kita, Enzo Villarreal, sabi niya.
Ang kanyang puso ay puno. Mahal din kita, Alondra Villarreal, sagot niya. Ang kanyang ngiti ay umaabot sa kanyang mga mata, at sa sandaling iyon, sa gitna ng lupa at mga binhi, sa gitna ng isang maliit na hardin na kanilang itinatanim ng magkasama, naramdaman ni Alondra ang isang bagay na hindi niya akalaing mararamdaman pa niya. Ang tunay na kalayaan. Hindi ang kalayaang nagmumula sa pagtakas, kundi ang kalayaang nagmumula sa paghilom, sa pagtanggap, at sa pagmamahal. Ang nakaraan ay mananatili. Ang mga latay, ang mga kasinungalingan, ang mga gabing nagdusa siya ng mag-isa. Ngunit hindi na nila kontrolado ang kanyang hinaharap. Ang kanyang hinaharap ay narito, sa tabi ng lalaking natutong piliin siya araw-araw, sa isang tahanan na kanilang itinayo mula sa mga labi ng kanilang nakaraan. Hawak ang pulseras na may nakaukit na, "Hindi ka nag-iisa." Tumingin si Alondra sa abot-tanaw. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang handa siyang harapin ang anumang darating. Hindi dahil siya ay malakas, kundi dahil alam niyang hindi na siya muling mag-iisa. At yon, para sa kanya, ay ang pinakamagandang simula sa lahat. At sa ganitong paraan, nagwakas ang kwento ni na Enzo at Alondra. Hindi sa luha ng kahapon, kundi sa ngiti ng bukas. Mula sa isang tahanang puno ng lihim at takot, natuto silang bumangon, humarap, at magpatawad. Hindi para sa mga nagtaksil, kundi para sa kanilang sarili. Ang sakot ay hindi nawala ng tuluyan, ngunit natutunan nilang dalhin ito ng magaan, dahil alam nilang hindi na nila kailangang harapin ang anumang pagsubok ng mag-isa. Sapagkat sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga shares, hindi ang mansyon, hidden ang pangalan ng Villarreal. Ang tunay na kayamanan ay ang taong pinipili kang mahalin araw-araw, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil sa kabila ng lahat, nandyan pa rin siya. At yon ang aral na dala natin sa pagtatapos ng kwentong ito, na ang pag-ibig na may katotohanan at tiwala ay laging mananaig. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay ni na Enzo at Alondra, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at ibahagi ang kanilang kwento sa mga taong maaaring nangangailangan ng paalala na hindi sila nag-iisa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga bagong kwento. Maraming salamat sa inyong pagsama at sana'y dala ninyo ang init ng pag-asang dala ng kanilang bagong simula. Paalam at ingat lagi!